Bakit kinakailangan maging masyadong sensational, okay, ang impeachment? Imagine, magkakaroon ng SONA ang Pangulo ng July 28. Diba? Tapos magkakaroon ng oath-taking July 29, yung mga bagong senador na magiging judges ng impeachment. Tapos nito, July 30, sisimulan ang trial. Di ba? Bakit kailangan ganun ka-close dito sa SONA ng Pangulo? Bakit kailangan sayangin yung itong magmula ng ma-receive nila yan, di ba? Halos 4 na buwan yung sinasayang ni Chis Escudero. Maano ba man lang na yung 3 buwan na pakinabangan sa trial mismo? At wala namang pong dapat na ipag-alala ang mga senator judges dyan na baka hindi sila makapangampanya. Kung yun ang iniisip nila, dapat po mag-resign na sila ngayon pa lang. Magbitiw na sila sa pwesto nila para hindi na po sila obligado. At hindi na rin tayo talagang, wag na rin nating iboto dahil tinakasan ang trabaho. Di ba? Ito yung kapansin-pansin sa akin. Plus yung kanyang interview na una, alam ko yung unang-una yon, mananatili daw po siya, sa Senate pa yun mananatili daw po siya na Senate President until 20th Congress. Sino nagsabi sa kanya noon? Di ba? Sino nagbigay ng assurance sa kanya? Tapos kung sakaling masibak si VP Sara, tapos meron na bang agreement? Meron na bang kasunduan sila ng Pangulo na siya yung gagawing Vice President? Tatanggapin kaya ni Chis Escudero ang maging spare tire lamang? Di ba? Ay, nako. Sabi ni Rin Villarreal, baka ayaw ni Chis ma-outshine ng trial ng SONA. Palagay ko hindi naman. Diba? Hindi naman. Kasi maaaring mabanggit nga ng Pangulo yan doon sa kanyang SONA na eto po ngayon ay meron pong SONA na merong impeachment trial na ginaganap upang bigyan ng pagkakataon na maharap sa hustisya, magkaroon si Sara ng pagkakataon na ipagtanggo ding makaharap yung mga nagreklamo laban sa kanya, marinig yung mga reklamo laban sa kanya, at saka ang lalong mahalaga rito, yung due process. Dahil ayaw na ayaw niyang ipaliwanag sa madla ano ang nangyari sa kaperahan, ano nangyari dun sa kanyang salin. Eto, panoorin natin to Teka, Senatives. Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Yes. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Imagine myself cutting his... Correct. Ito nga nakalimutan ko diretso to kanina. 'Di ba? Wala nang mas gaganda pa na exposure. Libre yung araw-araw kang nakikita sa impeachment trial. 'Di ba? Kung gusto mong bumida, then this is the time to shine. Hindi ba TPL3? Ito yung pagkakataon na maipakita mo yung galing mo. Bumalandra ka sa impeachment trial. Mag-question ka ron, mag-ala Miriam Santiago ka. Kung meron kang sapat na ganyang klase ng talino at kaalaman sa batas, then go ahead. Di ba? Magandang pagkakataon yun. Libreng-libre. Kaya nga si Senator Bato de la Rosa, gusto niya na masimulan na rin yung impeachment trial. Di ba? Bumabaliktad na nga si Bato Di lang natin alam kung totoo. Kasi libre kampanya yan. Libre gastos yan. Di ba? Papakita mo lang talaga. Baka ito na yung pagkakataon nila para patunayan, I'm not pro-China. I am pro-Philippines. Di ba? Ay, nako. Tuloy natin to. His head.
Noong 5 ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Yun po ang pinipigilan. Yun po yung dinidispute ng kampo ni Sara. Yung petition nila Torion. Maliwanag yung sinasabi rito na kapag pirmado naman ng 1/3, 'di ba? Sinasabi nga kanina, pinapaliwanag ko sa inyo, ano man yung naging desisyon ng committee, baliwala yan. Kayang-kaya yang i-overturn ng 1/3 signatures o boto ng lahat ng kabuuan ng miyembro ng Kongreso. Hindi lang naman po 102 ang pumirma. 140, 125, 100, ilan ba? 115 plus 25 ang may pahabol. 240 nga yung 215 tapos 25, so 240 officially yung nag-impeach kay Sara diyan sa Kongreso. At doon na nagsisimula yung day 1 ng 1-year ban. Dito maliwanag sa infomercial nila. Sa 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles of Impeachment kung kaya't ito ay agarang na itransmit sa Senado. Bukod sa naunang 215 House members, meron pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika at pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. 79.6 ang sumusuporta sa impeachment ni Sara. Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Right. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Grabe, no? Terorista talaga to si Sara. Terrible, coming from the Vice President, ha? Magsasalita ng ganyan. Kasalanan naman din po yan kasi nitong yung aklang vlogger nila na dating Marcos loyalist na miyembro o founding member ng Ensaymada Vloggers, si Maui. Triniger niya rito kasi si Sara, nagwala. Alam niya ang kiliti ni Sara for the views. Ngayon, nalalagay po tuloy sa alanganin at nagamit pa laban sa impeachment laban kay Sara yung kanyang ginawa. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Ay, grabe, no?
imagined myself cutting his head. Nakapaloob Pareho ng tatay naman ang sa laman ng Article 2 utak ng eh. verified impeachment complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa hindi maipaliwanag na paraan. Ayon naman sa liquidation report ng OVP, ang 2022 confidential fund sa halagang 125 million pesos ay na-liquidate at na-disburse mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw kung saan 4 pa rito ay non-working holiday. 16 million pesos mula rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Grabing safe houses yan ha. Daan-daang libo kada araw. Tapos Mario Joseph, ilan ba yung gwardiya doon na binabayaran araw-araw? O per oras ba yung bayaran sa kanila? Tragis na yan. Kaya halatang halata talaga. Tapos ayaw pang ipaliwanag ng maigi. Di ba? So, kahit sabihin pa natin na hindi ko naman alam yan, mga tauhan ko yung gumawa niyan, pero come on, dapat bago maglabas ng pera, alam mo yan. So, ang problema rito kay Sara kasi, ang sabi nga po ni Gina Acosta, if you remember, mga kapatid, utos ni Sara na yung pera, ibigay agad doon doon sa chief security nila. Ay, nako, so kawalang malasakit po niyan sa pera ng taong bayan. Si Gina Acosta nagsisilbing tagagawa na lamang po, kumbaga siya na yung taga sulat kung ano yung idinikta nito ng chief security nila. Oh, yun ang nagdidisenyo. Yun ang bahala kung anong gagamitan ng pera. Kaya nga naman, 'di ba? Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawa-gawang pangalan tulad ni Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin at iba pa ang OVP sa kanilang acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 1,992 pangalang ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng confidential funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Okay, linawin natin ito ha. Bakit po nauwi rito sa paghahanap ng birth records ng mga tao na yan? Though yan ay mga code names. Under ho kasi doon sa joint circular, sabi nga po ni paring Senator Ping Lacson, kinakailangan kapag ikaw ay nagpapirma, sino yung recipient ng iyong payment para sa pagbili mo ng information, doon yung ginamit daw purchase of information. Para sa security ng tao na binayaran mo ng iyong mga espiya, ng mga tiktik mo, payagan mo silang magamit nila ang kanilang code names. Pero, for recording purposes, for COA compliance, kailangan meron kang logbook. Sino si Mary Grace Piatos? Si Mary Grace Piatos pala ay si Chisi Escudero. 'Di ba? Sino to si Coco Villamin? Ito pala si Coco Villamin, ito pala ay si Robin Padilla. Yung mga ganon, yun pong blue book na yan na magpapatunay na legit yung transaction sa mga tao ang missing in action. Yun ang hindi nakasubmit doon sa COA. Kaya po, naglabas na ang COA ng kanilang notice of disallowance. Kasi di ba ang nangyari, binigyan sila ng written notification na sinasabi sa kanila na yung sinubmit ninyong liquidation report na kung saan binigyan namin kayo ng papuri ng highest audit ang tawag ng mga DDS doon. 'Di ba? Yung unmodified unmodified opinion. Binigyan namin kayo noon. Pero nung pagdating nung aming
pag audit na, nakita namin na ang inyong mga dokumentong isinabit sa amin sa liquidation ay hindi nagja-justify ng paggastos ng pera ng confidential funds. So naglabas po sila ng Audit Observation Memo or AOM na, di ba maalala ninyo, hinati ng kapo ni Zulaika Lopez na harangin by writing COA na huwag maglabas nun. Tapos nung nalabasan na nga po sila ng Audit Observation Memo, then eto na, pumasok na ngayon itong mga acknowledgement receipts. Na yun nga yung sinasabi ko nung una pa na dapat meron kayong patunay kanino nyo, sino binayaran ninyo. So nagkaroon na nga po ng sinubmit na ganon. Pag-submit nila, after ng AOM, hindi po nila na-satisfy si COA. Kasi, hindi pwedeng hulaan ni COA, sino ito si Coco Villamin? Sino tong si Cheesy si Kuya? Di ba? Milky si Kuya, sino to? Kaya ang ginawa po ng Senado, hinanap po yung mga birth certificates ng mga yan. Kahit alam nila na hindi po totoong tao. Para lang maipakita sa taong bayan at sa kampo ni Sara na we do research diligently dito sa inyong pinagagagawa. Binigyan namin kayo ng pagkakataong mapatunayan na tama kayo, kami ang mali. Hinanap namin ang record. Since wala kayong maipakitang blue book na nagpapatunay na tong mga taong ito, tong mga pangalang ito, ay merong totoong tao sa likuran. Then ang kasunod ng failure doon nila, naglabas na po ng ang COA ng notice of disallowance. Na kung yun naman po ay pwedeng i-apila pa yan hanggang nitong ang buwan ng February. Sinasabi naman ng ibang tao ng kampo nila, kinakailangan daw hinintay daw dapat itong buwan ng February. Anong petsa na wala pang nilalabas ang COA. 'Di ba? Wala pang nilalabas ang COA. Kasi hindi po pwedeng i-reverse ng COA yan ng ganun-ganun lang nang walang maliwanag na justifiable walang justifying proof. Bakit may failure kayo sa pagsasubmit ng blue book ng identity? Sinasabi rin ni VP Sara, very misleading, na mayroong batas na hindi pwedeng pag-usapan ng confidential funds. Pero wala po talaga, di ba Tisoy? Walang batas na nagsasabing bawal pag-usapan ang confidential fund coming from a lawyer. Meron daw. Hindi naman na-cite ni Sara kung anong Republic Act. Bakit? Abogada yan. Ano to? Niloloko niyang taong bayan? Misleading niya tayo? Yung mga DDS, tinatablad nun. Kasi sambang-samba sa kanila. Diba? Pero yung mga nakakaintindi, pataling i-research kasi wala naman po talaga nagbabawal. Ang iniisip po nila kasi rito, by the term itself, confidential fund, so, secret fund. Secret ang lahat ng bagay. As if sarili mong pera. Oh my God. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Ouch. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inamin ni former DepEd Yusek Gloria Humamil Mercado, DepEd Director Resty Osias, at Chief Accountant Runa Catalan na binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajardo ng monetary gifts mula kay VP Sara. Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding projects sa DepEd. Ouch. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawaing ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa salin. Yun tignan nyo naman Di ba? Ang laki nung ang laki nung inilundag ng kayamanan mula 2007, 10 years yan 2007 hanggang 2017. Ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatwiran para sa
sa isang opisyal ng gobyerno. Di ba? Balikan natin contest. Ayan laki. Labis at Noong 2007, meron po siyang 13 million. Pero noong 2017, meron na po siyang 44 million. Ano ang kanilang negosyo? Magkano ang kanyang sweldo bilang mayor, bilang vice mayor? Diba? Yan po yung mga kinakailangang ma-justify niya dyan. Kaya ba naglabas si dating Pangulong Duterte ng batas? Na kunwari, meron tayong freedom on, yung FOI, di ba? Yung freedom on information. Pero anong nangyari? Etong si Ombudsman ay naglabas naman po ng kanyang kautusan. Na nagpipigil sa paglalabas ng salin ng presidente. At itong masaklap ngayon, Vice President si Sara, ganun din, wala akong salin. Diba? Sa akin walang problema kahit na mailabas pati salin ng ating presidente. Diba? Basta't dapat lahat ng mga may salin, dapat na mga opisyalis ng gobyerno available to the public for public scrutiny yung kanilang mga salin katulad dati. Kaya, 'di ba? Transparent dapat. Para paano masasabi hindi ako corrupt, wala akong tinatago, then pakita ninyo yung salin. Bakit hindi? 'Di ba? Ito lang maliwanag. So isa hong napakalaking magiging sagot dito yung sinasabi po ni Trillanes, 'di ba, na yung bank accounts ni Sara, joint account nilang mag-ama, na hindi mabuksan-buksan kahit ng Kongreso dahil nga po sa supremacy ng Bank Secrecy Law. Na tanging may exemption dito ay ang impeachment case lamang. Kapag ka dinidinig, ito ay subject sa impeachment proceedings, then suspended po ang AMLA. Ay, AMLA yung Bank Secrecy Law. Para po sa mga subject na mga bank accounts po pwedeng mabuksan. Di magkakabukuhan kung malinis ba o marumi. 'Di ba? Pagka tumugma po 'yun dito, nako, yari na. 'Di ba? Alam niyo na kasunod doon, marumi si Inday. Pero pagka hindi naman po tumugma, dapat po si Trillanes ay magsagawa ng public apology. 'Di ba? Fair 'yun. hindi makatwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Sa Article 5 ng Verified Complaint for Impeachment, bukod sa pagbigay ng death threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakagawa ng high crime si VP Sara dahil sa kanyang pag-utos na ipagpatuloy ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City nung panahong siya ang mayor nito. When he started the Operation Tokhang, I was called by him about Tokhang, and it was approved by Sara Duterte. By Sara? By Sara Duterte. Because at that time she was the mayor. She was the mayor at the time. Nakapaloob naman sa Article 6 ng Verified Complaint for Impeachment na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa kanyang mga gawain at negatibong pahayag na nag-uudyok ng sedisyon at rebelyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. At panghuli, sa Article 7 ng Verified Complaint for Impeachment, inihayag ang sukdulang pag-abuso sa kapangyarihan at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ni VP Sara sa kanyang buong panunungkulan bilang lingkod bayan. Ang lahat ng mga paglabag na nabanggit sa 7 Articles of Impeachment ay malinaw na patunay ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption ni VP Sara. Pinagtitibay nito na hindi siya naaangkop manungkulan sa gobyerno at nararapat lamang alisin sa pamamagitan ng impeachment. Kung mahahatulang guilty ng Senado bilang impeachment court, hindi na rin maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Yari, di ba? Ngayon, ito ho yung isang magandang tanong dito. Paano kung mag-resign si Sara? Yan, paano kung mag-resign po siya ng maaga? Di ba? Well, that's a good question. Actually,
po pwede naman nga po siya na mag-resign. Yan. Pero ang tanong, ano ang magiging epekto ng kanyang resignation? Well, kung sakali naman pong mag-resign si Sara, no, before and after the impeachment, since ang sinasabi nga po, base sa paliwanag ni Attorney Congresswoman at ni Attorney Bel Zamora, automatic ang constitution ng impeachment court. And therefore, kahit mag-resign siya, i-deprive niya yung sarili niya na ipagtanggol ang kanyang sarili, na madinig yung mga akusasyon laban sa kanya, dapat pa rin pong ipagpatuloy ang pagdinig dahil po nasatisfy na ng kanyang resignation ang removal from the office. Kasi hindi po siya fit sa trabaho sa publiko. Pero meron pong isa pa na prayer, ito pong disqualification niya from holding, yung possible perpetual disqualification. Yan po yung isang bagay na dapat dingdingin pa ng impeachment court. At pwede pa rin siyang i-compel nila to show up and defend yourself. O ipagtatanggol mo yung sarili mo, hindi na para manatili ka sa pwesto. Kung hindi, para ikaw ba ay dapat manatili ang karapatan mo, ang civil rights mo na ikaw ay makapagsilbi pa sa publiko, makahawak pa ng public offices. Diba? So dapat po itinutuloy pa rin ho yung paglilitis diyan para po sa possible perpetual disqualification niya. Okay, kung hindi guilty, hindi guilty. Kung guilty, edi happy. Di ba ganun lang naman yan eh. Importante ron, tinapos ang proseso. Again, kung kay Chis Escudero na naman, sasabihin ni Chis Escudero, ano sinasabi mo? Dapat ipagpatuloy. Yung impeachment, sige ganito, kay ganyan. Hindi pinagpatuloy. Nag-resign katulad ni Andres Bautista. Nag-resign bago magkaroon ng impeachment. Bago magkaroon ng constitution ng impeachment court ng Senado. Itong si ganito, nag-resign din si Gutierrez bago magkaroon din ng impeachment court. Nagkaroon ba ng mga paglilitis diyan sa kanilang mga possible perpetual disqualification? Wala. So, sino ako para baguhin? Di ba? Baka gagano na naman ho si gagano na naman itong si Chis Escudero. Di ba? Katarantaduhan na naman ipagpapaliwanag nito. Rito lang halin sa picture, tingnan mo sa Sara, hirap na hirap. Merong mikropono pero tumungtong sa upuan. Ang tangkad na babae niyan. Tapos yung bodyguard niya, may lighter daw na hawak. Loko-loko rito si Laitera. Shoutout kina Laitera. Lighter daw susunugin yung upuan. Yung kanyang bodyguard nagsa-cellphone. Sinaniban ako ng kapraningan ni Chis Escudero kasi ganun ng banat ni Chis Escudero di ba? Pagka nagpapalusot. Pero again talaga, kinakailangan po talaga ipagpatuloy ang paglilitis kahit na po nag-resign ng maaga ang impeachable official. Diba? Hindi pwedeng maging scapegoat ang pagre-resign para hindi po mapanagot ang isang public official sa ilalim ng impeachment court na itinadhana ng ating Constitution. Okay? Paano kaya kung biglang nalaglag? Kasalanan yan, Lori, ni F.L. Lisa. Ay ako, iwan nga muna natin to.